pahabol na information, unsolicited advice. Para naman doon sa iba na until now ay hindi nag-aajorna ng kanilang karta di soggiorno na ilimitata pa din ang nakalagay dahil para sa kanila ay wala pa naman daw 10 years mula doon sa data di relasyo. Although tama naman iyan, pero huwag mong sasagadin. Example, baka kapag 9 years na ay saka ka pala ang mag-aajorna. Ang tinutukoy natin ay yung mga holder ng permeso di soggiorno lungo periodo UE na ilimitata pa rin yung kanilang hawak sa ngayon. Medyo riskyoso ang ganyang senaryo. Lalo pa, aware naman tayo dito, ang tagal ng processing ngayon at ang tagal bago maretiro ang bagong permeso di soggiorno. Madami mga cases na 1 taon ang nalipas o maaaring higit pa bago maretiro ang bagong permeso di soggiorno. Baka kapag sinagad mo yung 10 years bago mag-ajorna at nagtagal bago maretiro ang bagong permeso di soggiorno ay baka umabot na sa lampas 10 years ang iyong karta di soggiorno dahil sa tagal ng ipinaghihintay ng pagretiro. Ang ganyang senaryo ay maaari magdulot ng mga problema sa mga dokumento at sa residensya. Kaya, kung pwede naman at ikaw naman ay mayroong budget, siyempre melyo na mag-ajorna prima possibile para maiwasan ang maaaring maging hassle sa iyong permeso di soggiorno. Pero, at the end of the day, it is still up to you. Ikaw pa rin naman ang magdidesisyon. Total naman ay dokumento man naman yan. Tayo ay nagpapayo lang. Yun talaga, sana ay naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Salamat sa panonood mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima!